Kaya lang baka sumakit po ang puso nyo dito pag dito kayo nanonood. Di ba? Ah. Baka naman sabihin yan kung wala si Tatay Digong dito, wala sana ako dito at di na disgrasya, kasalanan mo to BBM. Ito po matindi mga kababayan. Bukod dyan kay Robin Padilla ay pag-uusapan din po natin itong si Harry Roque at itong si Sara Duterte. Mga kababayan, dahil nga po talagang lumalabas ngayon at balitang-balita, di ba si Harry Roque po ay hindi na po siya ginawang counsel nitong si Sara Duterte para ipagtanggol po itong si Digong Duterte despite the fact na itong si Harry Roque ay isa pong accredited ng ICC. Mukhang mga kababayan, ang mga Duterte po ay nagkakalabo-labo na. Ang kanilang mga follower, ang kanilang mga kakampi ay nagkakalabo-labo na. Mukhang meron talagang imaginary harang itong mga ito. Kasi mga kababayan, alam natin itong si Roque ay malapit kay Sara. Etong si Panelo, malapit kay Digong. Pero tila iba yung nangyayari mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ito po, tingnan natin. Iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Okay. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni BP Sara at ang gusto ni BP Sara mas ibang mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ko at i-request din ako ni VP Sara. Kasi kaya lang mga kababayan, wala ba kayo napapansin? 'Di ba, sabi ko nga sa inyo, kung i-request siya ni PRRD bilang counsel, tingin ko may umaharang. Tingin ko may umaharang. 'Di ba? Tingin ko may bumubulong dito sa mga ito na wag kunin itong si Harry Roque. Mukhang mga kababayan mukhang si Panelo ang umaharang dito at bumubulong na wag kunin itong si Harry Roque. Kasi nga dahil sabi ko sa inyo, bakit nila sasabihin na mag-counsel ka? Kung ikaw mismo may sarili kang kaso dito sa Pilipinas, kung ikaw mismo hinahanap ka rin ng House of Representative, at kung ikaw mismo dati, paano ka magiging effective lawyer at maging counsel dun sa taong noon ay kinakalaban mo? And you admit that this person also a murderer. 'Di ba? So paano mga kababayan magiging effective? Kaya tingin ko, eto mga to nagkakaroon ng division. May divisive dito sa mga kampo ng mga Duterte. Dahil naglalabo-labo na sila. Ayaw nila na si Harry Roque, mga kababayan. Sabi nga niya, kung ako ay hihilingin ni Pangulong Duterte, etong si Sara, kailangan i-approve niya rin ako. Mukhang hindi siya inaprubahan. Diba? Mga kababayan, hindi daw pwedeng si Duterte lang ang mamili sa kanya. Sabi nga niya, etong si Sara, bahala siya. Discretion niya yon kung siya ang pipiliin or hindi. Pero kailangan, buo ang tiwala. Mukhang lumalabas ngayon, ang Duterte faction, Digong faction, at itong Sara faction, ay merong pagkakahati-hati. Parang yung nangyari po nung nakaraang eleksyon, 2022 eleksyon. 'Di ba itong si Digong, mga kababayan, galit meron silang tampuhan ni Sara Duterte. 'Di ba? Hindi siya sinusunod. Tapos pinatakbo itong si Bongo bilang president. Tama? Mga kababayan? Dahil itong si Duterte, si Sara, matigas po ang ulo. Ayaw niyang sundin ang sinasabi ng kanyang tatay. Until such time na itong si Bongo ay pinaatras. 'Di ba? Suportahan na lang daw etong si Sara Duterte. Pero yung presidente na sinuportahan nila noon ay si Isko. 'Di ba? Hindi, sabi ko nga po sa inyo, kahit ako po ang nasa sitwasyon, mga kababayan, bakit ko kukunin ang isang taong hindi naman effective? Kasi mahalungkat yung kanyang mga baho, yung pagtatago niya sa batas, yung link sa kanya sa Pogo,
which is Pogo linked din sa EJK dahil sinasabi na ang Pogo po ay nakalink or sila ang nagpopondo doon sa EJK. 'Di ba sa war on drugs? Oh, paano magiging effective 'yan? At paano magiging effective ang isang tao na sinabihan mo na don't vote for this person? Rodrigo Roa Duterte is a professed murderer. 'Di ba? Sinabi mo 'yun noon eh, tapos bigla kang nagbago ng utak, bigla kang nagbago ng statement dahil ginawa kang spokesperson. Oh. Mga kababayan, ibig sabihin yan, may problema sa kanilang kampo. Hindi po sila nagkakaroon ng pagkakaisa. Watak-watak na sila. Dahil kung si Roque gusto niyang ipagtanggol si Digong Duterte as a council, si Sara Duterte naman sabi niya, move on na tayo. Diba? At si Sara Duterte walang tiwala kay Harry Roque. Mas may tiwala siya doon sa mga tao na hindi Pilipino, doon sa mga banyaga na mga abogado. Oh. Oh. Sabi ni Maria Luzminda Mendoza, drama lang ni Robin Hood para kaawaan lang yan. Chris, bumalik ka na lang ng Pinas bakla at harapin mo ang problema mo. Hoy, bully kayo Grabe kayo. Kaya Harrieta. Pero mga kababayan, mapapansin nyo dito, doon sa pahayag ni Harry Roque, na wala daw siya magagawa kung siya po ay hindi kunin bilang counsel nitong si Rodrigo Roa Duterte. Sa tingin ko talaga, merong pag-aaway sa kanila. At kay Sara Duterte ngayon, dahil kung titingnan ninyo ang sitwasyon, sino po ang nagpabalik kay Digong Duterte sa Pilipinas? 'Di ba? May ugong-ugong na si Sara Duterte ang nagsabi nun. Tapos, itong si Panelo, sinabi rin niya, mga kababayan, na bumalik na dahil matigas naman ang ulo niyan. Ayaw daw ni Digong na tumakas. Ayaw daw niya kaya bumalik ito. At hindi raw niya pinigilan despite the fact na alam niya na meron ng warrant of arrest. So tingin ko may connivance, mga kababayan, etong si Sara Duterte at sila Panelo. At ayaw nila kay Harry Roque dahil ipapahamak lang sila ni Butanding. 'Di ba? Miriam Anderson, if it's self-defense, it's not a murder. When I asked a cop a few years ago, tama po, yan yung kanina, yung sinabi ng isang balatuba na Duterte. 'Di ba sinabi niya kanina, kung bawal pumatay, paano kung ikaw ay sasaksakin na, ipapapatay mo ba yung sarili mo? Hindi ka ba lalaban? Of course, nakalagay sa batas, yan ay self-defense. 'Di ba pwede? Kung buhay mo na ang nakataya. Oh. Sabi ni Maria Christine Manrique, hindi siya credible maging lawyer dahil siya mismo may kaso na ayaw nilang niyang harapin. That is correct, mga kababayan. Yan po ay mahalungkat. Yan po ay makikita. At baka yan pa yung magpahina ng kaso ni Duterte. Kita nyo, ang kaso ni Duterte, crimes against humanity, mga kababayan, including murder, torture, at RAPE. Oh. Sabi ni Mami Granny, manyakis kasi kahit sino na lang. Robin, sabi sa'yo, dami galit sa'yo eh. Sabi ni Sir Leo, away ni Panelo at Roque tabistado na sino ang papanigan ni Digonio at Pochette. Actually, mga kababayan, yun nga yun eh. Kaya sila nagkakahiwa-hiwalay ngayon. Kaya sila nagkakaroon ng division eh. Dahil sa away na yan. Di ba si Panelo, mukhang gustong umentra. Eh, lagi nandyan si Harry Roque. And in fact, sinabi ni Harry Roque noon na mayroon ng warrant of arrest. Sabi ni Panelo, sino ba siya? Kilala ko ba siya? Naku po, inignore nila. Hindi kaya talagang nandoon sa plano nila. Totoo yung mga usap-usapan na ang bagay na ito, yung paghuli, pag-aresto kay Digong, ay talagang plinano para sa media mileage at for the sake of 2028 election. Para makakuha ng sympathy at empathy. Diba? Dahil si Kitty, galit na galit eh.
sabi niya sa kanyang pahayag, ang pinakamasakit, yung malaman mo ang kakampi mo ay tinatraidor ka na pala. Oh. Sir, pag nag-meltdown dyan, yun nga inaantay ko, Sir Rolando Tica eh. Yung may mag-meltdown sa kanila. Yun ang inaantay ko na kapag itong mga to, nagbulgara ng baho. Siyempre mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, meron din usap-usapan na merong itong si Bongo at itong si Hanelet ay magkakampi. Tapos sa kabilang faction naman, parang hati-hati talaga sila. Diba kanya-kanyang vested interest? Ma'am Leticia Fernando. Sabi ni Leo, kaso na ba si Rockwell sa human trafficking din? Alam ko may kaso na sa human trafficking, pero parang hindi pa nagpo-progress Sir Leo. Kaya hindi pa siya makasuhan talaga or madampot ng Interpol. Hindi ko alam kung anong progress dyan sa kaso niya ng human trafficking. Pero dito sa video na to, kinukwento niya yan eh. 'Di ba? Kaya lang ayaw ko na i-play doon kasi ibang usapan na yun. Malayo na yun. Sabi ni Sir Rolando Tica, Sir GP, narinig ko rin dyan sa kasagsagan ng pag-uwi rito ni Mang Digong. Ang iniwasan talaga ng gobyerno ang maging Ninoy 2.0. Tama kayo dyan. Diba? Yung maging sacrificial lamb, yung mapatay etong si Diggs. Kaya maganda rin na talagang etong mga to, mga kababayan, ipinaghandaan nila yung pagdating ni Digong. Sinecure talaga nila yung parameter, yung perimeter, para nang sa ganon, hindi nila magawa yung gusto nila. Okay? So, ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Maraming salamat po ngayong araw ng Sabado at sa pagsama nyo po sa live stream na to. At mag-iingat po tayo palagi. Bayaan natin sila magrambulan. Yan yung maganda para malaman natin ang katotohanan na sila na rin mismo ang magsasabi o mag-uungkat ng mga baho